Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung mga injectors na ipinadala sa amin nung may-ari po nitong Ford Ranger na to. Ito pong Ford Ranger nito, para po sa kaalaman po ng lahat, ito po yung galing ng Cebu City na ibinyahe papunta rito sa amin na sira-sira yung kanyang mga injectors. Kaya lalong nagkaroon ng damage yung makina kasi mayroon siyang misfire, matindi yung misfire niya, yung fuel knocks. Ngayon, ibinyahe niya from Cebu papunta dito sa Antipolo. Yung fuel knocks na yun, kayang sirain ng makina nyo kung ganun kalayo yung biyahe na dire-diretso. Siyempre, yung biyahe na doon sa tawid dagat, nakasakay ng Roro yan. Pero pagdating yan doon sa Matnog, mula sa Matnog hanggang makarating dito sa Antipolo, mahabang biyahe din yun. Ngayon, ipinakita ko lang habang binubuksan namin itong package. Kasi po, ito ay mga brand new na injectors. Ayan, oh. Brand new po ito, sila ang bumili. Ayan po, kaya lang, wala naman nakalagay kung ito ay Ford. Oh. Para lang po sa kaalaman din po, nung may-ari nito, ito po yung pinadala nyo. Ayan yung pagkakakilanlan sa kanya. Hindi ko alam kung ito yung original na Ford or kung ano yung brand nito. Dito wala rin akong makitang brand. O ito po yung pinadala nyo ha. Ayan po ah. Ngayon pa lang namin binubuksan para makita nyo po at huwag kaming mapagbintangan na pinalitan namin. O ito ulit yung isa. O, pakita mo yung mga serial number. Kita ha? Malinaw? Okay, ito naman yung isa, serial number. Ulit. O. Malinaw? Tapos isa pa, dapat apat to ah. Tatlo lang. O, bakit tatlo lang? Tatlo lang. Ay, hindi to aandar kasi kinuha niya yung apat eh. Wala. Wala, hindi to aandar. Wala ba na doble? Wala. Mag-iisa lang. O, wala oh. Ang laman po ng box nyo, tatlo lang. Tatlo lang. O kasi may palaman pa oh. Pakita mo nga yung palaman. O. Ayan po yung palaman. Ay ulitin natin. Ibalik mo muna ulit lahat. O doon po sa may-ari nito. Mabuti na lamang. Binidyo ko. Sa pagkakabukas pa lang. Binidyo na namin. Tatlo lang po ang laman. Nitong ipinadala yung injectors. O hindi ho mabibinta sa amin. Apat ang kailangan natin. Tandaan nyo po, apat. Ibabalik muna namin dito sa kahon, sa karton. Di pa rin pala natin ito magagawa ngayon, di pa natin mapapaandar. Ang laman ng kahon ay tatlo lang. Kwarta o kahon. Mag-uubos na naman kayo ng kwarta. Saka, hindi po ako naniniwalang original na Ford po ito. Baka ito ay binili lamang sa online. Oh, hindi original, no? Hindi po original to. Yung pong mga luma, yung mga sira, ipinadala po sa inyo eh. Yun ang problema. Sana nagpa-rebuild na lang po kayo. Oh, yung pinaka-brand niya, ito lang ang makikita eh. Ay ang CK4Q. Nako, paano ba yan? O nakalagay din dito, ayan oh. CK4Q. Sa tingin ko, China to. Yun lang ang problema natin dito. Kayo po, ano masasabi nyo? Kapag ganito yung brand ng injector na ikakabit natin, kaso ito yung pinadala, kabubukas lang natin doon sa pakete niya. Ibabalik ko na lang din muna ulit kasi para malaman nyo na ganito yon na nung binuksan namin kanina. Salansan mo na dyan, ito. Salansan mo na dyan. Akala natin apat ang laman, o tatlo lang eh. O. Wala, hindi rin natin matatapos to. So ayan po oh. O China po eh oh. AliExpress oh. Doon po sa may-ari nito, ang ipinadala nyo po sa aking injectors ay tatlo lang. At ito po, ayan po, China po talaga yung pinadala nyo sa package niya. So ayan po. So ayan po muna. Mga kapatid, sabi ko naman sa inyo, pag bibili kayo ng mga injectors or bibili kayo ng mga electronics, considered electronics po kasi ito eh. No? Piezo injector to. Ngayon, kung binili nyo to sa online, hindi ko masisiguro din na ito ay gagana ng maayos. Kaso nga, binili na nga sa online, kulang pa, tatlong piraso lang. Hindi po talaga ito matatapos ngayon. Dahil wala rin akong pangmalit dun sa isa dahil kinuha po nung driver nyo yung apat na piraso, yung sira. Teka, paano ang ginawa mo dito? Niliha ko po ulit. And then, yung actual na proseso nito, anong dapat gawin? Kailangan laging basa. Oo. Tapos, lilihain ng 240. Pag talagang madilaw. Oo. Pero pag hindi naman pumadilaw, pwede na magsimula sa 640. 640 or 1,000 na kagad. Hindi kaya ng 1,000. Hindi kaya ng 1,000.
Oo. Tapos hanggang pataas hanggang 1.5, pwede pong pinuin pa hanggang 2,000. Ah, okay. Oo. Bakit pinahanginan mo? Kailangan tuyong-tuyo po eh. Tuyong-tuyo. Tapos kailangan tissue ang gamit. Okay. Tapos maglalagay tayo doon sa sa vaporizing. Hindi ba kape yan? Hindi po. Hindi kape yan? Nilalagyan nila ng Nakala ko yan yung business mo na nilalagyan mo yung kape. Yan yung solution. Ayun, Oo. madikit nga oh. Ah, Ito, mainit na to. mainit na yan. May solution na yan. may Ano yung solution solution ito? Hindi po, tubig lang po. Ah, tubig lang yan. Solution na sa loob po eh. Ngayon. So anong mangyayari pagka ito ay ginamit mo na dyan? Kaya nagaganyan siya. Uy! Oh, grabe. Oh. Ha? Tindi oh, mga kapatid oh. Tingnan nyo oh. Oh. Hindi pa sobrang init eh. Oh. Ayan, tatanggal na yung... Uy, magic! Magic! Magic oh. Oh, nagmukhang bago talaga. Ganda oh, tingnan nyo oh. Video natin oh. Oh. Ayun oh. Wag lang ididikit yung sa headlight. Dahil? May lumalabas po na tubig eh. Oo. Nagmo-moist siya eh. So yung vapor niya Opo, ang yun. kailangan. Opo. Grabe oh, tingnan nyo mga kapatid oh. Kalahati na yung yung gumanda oh. Oh. Hindi pa kasi sobrang init eh. Oh, nawala yung haze no? Nawala yung labo. Yung ganda oh. Ayun na, mainit na eh. Ayan oh. Ay, it's a miracle. Ha? Tingnan nyo oh. So ito ang laman nito, chemical. Chemical po. Oo. Na hindi siya pwedeng, kailangan may tape nga to, nakalimutan ko lagyan ng tape. Dapat hindi po siya ma-dedirect Oh, sa... di bale, sa'yo naman yan eh. Ayan oh. Ayun na. Oh, magic oh. Pakita niyo po yung kabila. Oh. Tapos papakita ko sa inyo yung kabila, yung hindi pa napoproseso. Ito, hindi naman madadamage to. Hindi po. Baka maubos ang load nito. Hindi po. Wala naman. Hindi. Oh, yeah, magic sa mga gustong magpalinis ng inyong mga headlights. Oh, yan. Sa salamin na headlights, hindi ito pwede, no? Hindi po. Pang-plastic Oh, lang. pang-plastic lang talaga. So, ayan. Balikan natin ngayon mga kapatid dito, yung hindi pa napoproseso ni Boss Russell. Ito, oh. Ganito yung kanyang kulay. Ayan. So, bigyan mo ng isang shot na ganyan. Ayan. Tapos, bigyan mo ng isang shot na ganito rin sa kabila. Ayun, habang ginagawa ni Boss Russell. Ayan. At i-split screen natin yan sa editing. Oh. Okay na. Maganda na. Linaw na. Linaw na, oh. Dati siyang dilaw. Oh, miracle. Oh, yan na naman. Meron na naman tayong bagong pagkakaabalahan dito. Turuan mo si Glenn, ha? Para hindi ka mapagod. Magliha. Turuan mo si Glenn, oo, turuan mo. Para meron namang income si Glenn. Oh, ayan, Glenn, may income ka pag natuto ka nito. Ito may kuryente, no? Sa cigarette lighter po. Cigarette lighter lang. May nabibili ba niyan sa online? Meron po. Meron din. Kaya lang baka mawalan tayong racket pagka natuto sila niyan. Pwede naman. Ito pa may naiwan, no? Madali lang po i-DIY to. Oo. Ayun, tanggal na. Okay. Boss Russell, kung sakali naman, magkano ba ang singilan dyan? Ewan ko. Ha? Ha? Hindi mo pa alam. Bili na lang sila. Bili na lang sila. Oo. Kung ayaw nila, pwede naman po. Pwede naman, oo. Oo. O, sige, Okay, pag-isipan mo. O yan, tignan nyo. O. Okay na, oh. Ha? Tapos punta mo yung kabila. O, okay na. Bisor, anong pinalitan mo dito? Clutch booster, sir. Clutch booster. Si Rio. Si Rio, galing pa kayo ng Bacolor. Itong Nissan Patrol na to, Safari to, no? Oo, Safari. Oo. Anong problema nito? Yung pag 30 minutes after in-start, yung pag tinapakan mo yung clutch, pumipito. Pumipito. Oo. Kumbaga sa kwan parang pag in-start mo, parang kunwari foam yung lambot. Oo, spongy siya. Oo. Pag dating ng 30 minutes o hanggang 40 sa stop and go, parang akala mo binasa mo yung foam. Oo. Parang may tigas na ng konti. May tumitigas na. Oo, parang Tapos pumipito. Oo, pumipito. O, kasi ito may booster eh. Oo, yan, Oo. ganon. So, ibig sabihin, yung booster na yon, singaw na hangin yun, yung pumipito. Parang ganon ang Oo, nangyari. oo. Oo. Tapos, pagkatagalan siya, yun nga, tumitigas na rin yung Yung pedal. oo. Oo. Ngayon, ano po ginawa ni Rudy? Yun, pinalitan yung yung Booster. Saka pinasabay ko na rin yung yung change oil. Change oil. Oo. Lahat. Mga kapatid, sa kaalaman po ng lahat, itong mga ganitong kalalaking mga makina,
noong araw, talagang ito ay may booster yung ano nito, yung clutch. Kasi ang laki ng flywheel nito eh. Ang laki rin ng clutch assembly nito. Pati yung kanyang pressure plate, yung lining niya malalaki. So pagka kasi ganun na, ang galalaki ang mga clutch assembly nyo, pag hindi yan nilagyan ng booster, napakatigas niyan. Parang ganun na. Oo, tigas yan. Kaya pag nasira yung booster, ano naramdaman nyo? Yung ano na. Tumitigas na. Tumitigas na. Oo. Nakakangawit na. Nakakangawit na, lalo na pag tumatagal sa traffic. Ay, oo. Oo. Kasi yung matigas na clutch, tignan nyo po ito, purbahan nyo. Sa umaga, ang sinasabi nung iba, sa umaga malambot eh. Oh, malambot. Talaga. Lambot. Ang lambot. Pero habang tumatagal daw, tumitigas. Oo. Tandaan nyo po, hindi ang may problema doon yung clutch. Ang may problema doon yung muscle natin. Oo. Dahil sa umaga, malakas ka pa, yung tigas na yung kayang-kaya ng muscle mo. Pero dahil nga sa nakababad na yung paa mo doon at na-traffic, napapagod yung muscle mo, akala mo tumitigas pero ang katotohanan, pagod na yung muscle mo. Parang yung tumatakbo ka din dyan, pag medyo na puwersa ka na, ang hirap ng itakbo, di ba? Okay, umakyat ka sa hagdanan, pag dumami na yung floors na naakyat mo, ano na, di ba? Yung baitang, tumitigas na. So ganun lamang po yun. Pero ito, okay na to, solve na yung problema nito. Kaya lang, mag-a-adjust tayo doon sa secondary. So, makakauwi din pala kayo ng Bacolor. Ay, yun nga hinahanap ko dun eh. Oo, buti na lang. Nakapag-change oil na po kayo. Ilan litro ba langis nito? 10. 10 litro. Grabe. 10 litro ang langis. Nagkaroon ako ng ganito dati. Oo, tama po kayo. 10 litro. Tapos 6 cylinders ka ito eh. Straight 6 ang tawag dito. Sa mga Mitsubishi, B6. Ang differential nito, ganun din. Napakarami rin ng gear oil. Kaya pag ganito sa sakyan mo, para kang may alagang may alagang Daisy. Natawa si Kuya Rico. Si Kuya Rio natawa. Alam nyo ba yung Daisy? Oo ba? Mamaya, videohan ulit natin to kung sakto na yung adjustment ni Rudy doon sa clutch. Dapat kung ako tatanungin nyo, pag bitaw ng clutch, abante kagad sana eh. Dapat pag ganun yan. Oo, kasi pag mataas nakakangawit. Saka pag mataas, parang ang dating nun ay tukod ang inyong clutch. At pwedeng mag-slide yun kapag akyatin at mabigat. Oo. Kaya dapat ang clutch na adjustment ng clutch nyo kapag manual, yung konting bitaw mo lang sa clutch, umaabante na. Oo. Hindi kayo maiiwan dun. Pangarera po yun. Yan na nga. Rudy, yung clutch. Yung sinasabi ko na konting bitaw lang sa pedal, dapat umaabante na. Mataas pa rin. Meron tayong konting problema kasi nakabitaw na yung pedal doon sa clutch. Konti na lang yung natira bago umabante. Ibig sabihin masyadong mataas. Ngayon, ipapakalas ko ulit itong booster. Ito kasi yung pinalitan na booster. Meron din kasing ina-adjust dito na push rod. Ayan po, oh. Ito adjustable kasi ito eh, oh. Rudy. No? Ganyan din ka. Oo, kaya lang dahil sa nagbago yung adjustment mo doon, iba kasi to, i-adjust mo to, papasok mo to. Papasok mo ngayon to. Ha? Para konting bitaw lang nung pedal natin, abante na. Tapos, doon ka maghabol sa pedal kapag sumobra naman yung adjustment mo rito. Oo. Sa ngayon, ito yung may problema. Kailangan ipasok mo to. Oo. Pag natanggal mo yon, titignan natin, i-compare natin yung dalawa, bakit ganun ang naging problema? Bakit ngayon ay tukod yung yung clutch mo? Ginaya ko lang naman dito, ganito paglagay ko dun, ganito. Oo, ito yung pinipihit mo, di ba? Oo. Ganito lang din, naka-anim na ngipin yung sobra. Okay, so magpapasok tayo dito. Oo. Ginaya ko lang to eh. Okay, sige, kalasin ulit natin. Kasi hindi pwede yung ganung kataas eh. Ito na-adjust ko. Oo, na-adjust po yan. Oo, na-adjust po yan. Ayan. Ganyan lang din ang labas niya dati kanina. Tingnan ko lang Ganyan din kataas. Oo. Malaki pinagbago, no? Teka, hindi pa to nakapasok. Sandali. Hindi pa nakalubog yan. Ayun, Hindi, mahaba pa nga ito eh, Kung titignan mo. Baba. Dapat pala talaga sukatin natin. Sandali kuha ka nga ng walis tinting man lang. Rudy, para sigurado tayo. So ito, ganito lang natin susukatin mga kapatid. So mula dito, ayan. Nakalubog. So ito na yung pinakasukat nitong luma. So dito tayo nakabase sa luma. Ngayon, gagaya natin dito. Malaki pa, Rudy.
Hindi pa lumapat, oh. Kita mo? Ayan, oh. Natin lock nut. Ito Alisin mo to. Yung, Yung nut na to, alisin mo. Oh, malaki pa eh. Oh, ngayon, pag naibalik mo yung original na settings nito, doon ka na maghahabol sa pedal. Alisin mo na. Para sigurado tayo. Laking tulong ng ano, no? Ito yung made in China na walis tingting. Ganun po talaga kasi kung may mga mekaniko na naikabit na lahat, tinamad na ulit na kalasin. Di ba? Okay na po yan. Uwi ka ngayon, mataas ang clutch mo. Kasi tinamad ng kalasin eh. Kaya lang nakita ko, hindi pa pwedeng di kalasin eh. Okay, kunin ulit natin yung taas dito. Ayan. Okay, ito. Saka natin ibase rito. O, perfect ka na. Perfect ka na. Nagdalawang kalas tayo kasi nga, kahit na anong adjustment doon sa pedal, mataas pa rin. So, dito tayo ngayon gumalaw. Ganito rin po sa mga preno ha. Yung mga hydroback. Minsan may pagkakataon, bakit nag-i-stack up yung preno niya sa harapan? Naka-release na doon sa pedal. Tapos okay naman yung mga preno, napalinis na nila lahat. Pagka uminit na, nag-i-stack up yung preno. Yung pala, tukod dito. Yung adjustment dito, tukod. Habang nagkakahangin yun, habang umiinit, tumutulak dito sa pusrad ng hydroback. Kaya yun, nag-i-stack up yung preno. So ngayon, suka tayo ulit. Tingnan ko. Konting depresya. Larga. Okay. Oh, ayos na. Ilak mo na lang to dito. Dito sa may spline. Yan o, halos lumabas na lahat doon sa pusrad. Yung original, ito oh. Ito, pakita mo to Glenn, oh. Ayan yung original na adjustment, oh. Dito, halos naubos na. So, gayahin mo na to. Ha? Para hindi ka napipihit ng masyadong marami. So, yan mga kapatid, after na maisalpak ulit ito, ibibideo po ulit natin. Okay, yan mga kapatid. Nakapag-adjust na ulit kami. Ayun, pumapasok naman ang kambyo. Ayun! Yun! Oh, konting bitaw lang. Oh, yan. Yan na yung tamang adjustment. Hindi naman maganda yung sobrang baba talaga na nasa flooring. Yan na yung tamang adjustment. Nadali mo, kid. Ha? Okay na, okay na. At ang maganda dito, mga kapatid, yung binibiling pyesa ni Kuya Rio, original. Ang problema, yung Ford po na nandun, yung Ranger, bumili ng China na injectors. Nako, pasensya na po ha. Ikakabit ko po yan, pero hindi ko po mabibigyan ng warranty yung aming overhaul. Kasi pag yan ay biglang bumigay, nagkaroon ulit na malakas na buga, nasira yan, nagpo-fuel knock yan, pwede niya ulit sirain ng makina nyo dahil yung mga fuel knocks yan ang sumisira din ng makina. Hindi ko po mabibigyan ng warranty pagka yan ay biglang na-discarril, biglang nasira. Kaya nga si Central pag siya nag-rebuild, ang warranty niya 1 year. Di ba? Pero ito ay binili nyo sa online, hindi natin masasabi kung hanggang kailan niyang gagana ng maayos. At kapag kaya na yung nagka-problema, nasa Cebu pa naman kayo. Nako po, napakalayo po niyan kay Autorans. Sana magbago po isip nyo, hanggat maaari, bumili po kayo nung original na injectors. Kasi alam ko ang presyo ng mga China na yan, tinitignan ko rin yan sa mga online, na hindi talaga yan reliable. Sa totoo lang, ang tawag po dyan ay counterfeit parts. Hindi po sila mga original, wala nga tatak So ang mangyayari dyan, yan po ay mga tatakbuhin po yan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel na Autorans. Kung pwede po sana, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.